Huwag ka na makialam sa amin, tatay. Huwag kang sakim. Kung ayaw pabagsakin, sana wag palakasin. Ito po ang si Trillanes sa pag-aakusa kay Leni Robredo tungkol po sa pakikipagkita kay Sara Duterte. Talagang ganun yata yung tatay. Naranasan niya kung gaano kalakas yung kalaban, oligarko. Yun talaga. Akala nyo ba ang iniinda ni Tatay Digong na kalaban yung yung mga drug lords? Hindi po. Sa pagbitiw niya pa lang sa tinira na siya ng walang humpay. Walang humpay po yung pagtira kay Sara Duterte. Ultimong observation pa lang ng kuha, pinambibira na sa kanya. For the first time, marami kami natutunan. For the first time, paglabas namin mula sa looban, walang mga adiksyones na nakaharang sa daan. For the first time, payapa po yung mga anak namin magta-tricycle. Alam namin na makakauwi sa bahay. Po, ang sinabi ni Trillanes, kung ayaw pabagsakin, sana wag palakasin. Ito po ang si Trillanes sa pag-aakusa kay Leni Robredo tungkol po sa pakikipagkita kay Sara Duterte. Grabe, no? Nagsanga-sanga na po yung pagkikita ni Sara Duterte at saka ni Leni Robredo. Kami po, dehin bukiki. Bakit ang ingay ng mga Marcos loyalists at saka mga kakamping katdilawan sa pagkikitang ito? Wala kaming pake. Hindi po yan. Wala po kaming pakialam kay Leni Robredo. Simple lang po yan. Maraming dinadalaw si BP Sara. Kayo lang yung nag-e-epal na nakipagkita sa inyo si BP Sara. No? Normal lang po na pag napunta sa ibang lugar, makipagkita siya kung sino man yung mga matataas, mga gobernador, mga mayor na tumanggap sa kanya. Wala nga posisyon si Leni. Baka napaka-normal lang po ng ginawa ni BP Sara. Peña Francia po ang dinayo, hindi po si Leni Robredo. Lagi nang sinasabi yan ni Tatay Digong. Di ba? Talagang ganun yata yung tatay. Naranasan niya kung gaano kalakas yung kalaban, oligarko. Yun talaga. Akala nyo ba ang iniinda ni Tatay Digong na kalaban yung mga drug lords? Hindi po. Ang pangunahin niya talagang natindihan siya ng laban, yung mga oligarko. First time po talaga na bumangga talaga, binangga talaga ni Tatay Digong yung mga oligarko sa Pilipinas. Grabe. Lahat ng power, mga kingmakers po yan lahat. Sama-sama yung pera laban sa Duterte. Nakita nyo naman yung pag-ani ngayon. No? Talagang hindi tinantanan si Tatay Digong, napahiya sila lahat for 6 years. No? In-expose sila ni Tatay Digong kung anong uri ng legal na pagnanakaw yung ginagawa sa atin ng mga oligarko na to. Kaya talagang ang hirap po para sa isang ama na naranasan mo ng maghirap, mararanasan pa ng yung anak. No? Lalo na ngayon, nung nakabalik na sila. Lalo na ngayon, yung nakatikim uli sila na pwede naman pala na uli, na kami na uli yung mga hari. Pwede na pala uli, yung mga gahaman na politiko. No? Pwede na pala kami na uli ang maghari. Mas mahirap pong labanan yan dahil nakatikim uli sila na pwede pala uli kami maging hari dito sa Pilipinas. Ano ba naman tong cellphone isa na to? Okay. Kaya alam ni Tatay Digong na mas mahirap kalaban to ngayon. Nakita nyo naman kung paano si Sara Duterte dahil siya po ay threat pa lang. Walang deklarasyon na siya ay tatakbo. Hindi pa siya yung umiepal na siya yung pinuno ng oposisyon. Talagang sa pagbitiw niya pa lang sa tinira na siya ng walang humpay. Walang humpay po yung pagtira kay Sara Duterte. Ultimong observation pa lang ng COA, pinambibira na sa kanya. Sinabi na ng COA na walang problema 11 days pero tuloy pa rin. Yung may 6 months siya para ayusin yung sa COA, kinakailangan ng banatan. No? Impeachment. Kaya kung kayo ama,
Ililigtas nyo yung anak nyo sa hirap. Yun po yun, kaya nasabi yan ni Tatay Digong. Pero alam mo Tatay Digong, lahat ng sasabihin mo, okay kami. Lahat nga ng endorse mo, kahit nga si Philip Salvador. Opo, alam ko po marami po sa inyo nagdududa. Bakit si Badong? Matalino naman tong tao na to. Bakit sang-ayon siya na si Philip Salvador ay iboto namin? Matagal ko na naipaliwanag yan. Di ba? Una, winnable yan dahil artista, diba? Matatanda ng tao. Ikalawa, kailangan po ng boto ni BP Sara ngayon. Totoo naman yun na pwedeng walang silbi yan, pwedeng walang magawang batas, pero ang importante po yung praktikalidad ngayon na si BP Sara ay hindi lang po pinagtatangkaan, very vocal. Si Trillanes, ipapa-impeach namin, very vocal. No? Ibig sabihin, may magtutulak na ng impeachment. Meron naman pong sasalo dito sa Congress. Yung mga sila Franz Castro, very vocal yung salitang impeachment. No? Kaya po, kung praktikalidad lang po, impeachment po ay kinakailangan po niya ng boto ng mga senador. O, bakit po hindi po natin na iboboto yung endorsement ni Tatay Digong? Pero pasensya ka na Tatay Digong. Kung papayuhan mo man o sa idedeklara mo na isang Duterte lang ang dapat maging presidente, matitigas po ulo namin. No? Isipin nyo, pinaranas nyo kami. Kung hindi kayo nakapaglingkod sa Pilipinas, normalidad lang. Yung sunod-sunod na Pangulo na inabot ko po si Marcos, Cory Aquino, Fidel Ramos, Erap, sunod kay Erap, Gloria, Pinoy, at saka si Duterte, si Marcos uli. No? Lahat po ng presidente na yan, kung wala yung Duterte, walang pagkakaiba sa buhay ng Pilipino. Pero bakit namin gustong may manungkulan uli ng Duterte? Kasalanan nyo yan, Tatay Digong. Pinaranas nyo sa amin kung paano ang paglilingkod ng isang Duterte. Pinaranas nyo sa amin kung paano magkaroon ng presidente na hindi magnanakaw. No? At yung may isang salita na pag sinabi niyang sa droga, siya ay lalabanan niya ang droga, totoong nilabanan ng droga. Pag sinabi niyang lalabanan niya yung korupsyon, totoong nilabanan yung korupsyon. Pag sinabi niyang dudurugin niya yung insurgency, dinurog yung insurgency. Nakakatakot po. Nakita ko yung rally. Bagamat mas marami yung rally natin sa Liwasang Bonifacio, medyo nakakatakot po yung dami ngayon ng rally nitong mga makakaliwang grupo na to. No? Kita mo naman, mga kabataan po yun, yung nakaharap sa mga pulis. Yung harapan na, hindi naman po sila sa Tulokampo. Mga bata Opo, marami po kami. Ngayon, depende po sa pananaw mo yan. Kung sa tingin mo, yung 30 na nagrally yung mga loyalista, marami, at konti yung mas marami sa inyo, ibang klase po kayo. Depende po yan. Hindi naman namin sinabing people power yun. Rally lang po yun. Siyempre, kung sasabihin yung people power, milyonan yun. Okay. Yun po, natatakot po ako. Kasi nakabalik na po yung recruitment sa mga kabataan. At valid po kung bakit po marirecruit. Ang pangunahin po pan-recruit, no, ng mga kabataan para maging miyembro ng mga grupo na makakaliwa. O yan, baka sabihin nyo, red tagging yan. Hindi po, makakaliwa naman talaga kayo. Inaamin naman yan noon pa. Yung mga grupo na makakaliwa, kaya nakaka-recruit yan ng kabataan dahil sa idealism ng kabataan at saka sa kapalpakan ng gobyerno.
Tuwing palpak po ang gobyerno, maraming nare-recruit na mga estudyante at mga kabataan. Eh, sino pa ba mas papalpak sa gobyerno na to? Masyadong busy sa kakaatake, kaiimbestiga sa mga Duterte, samantalang yung 1.4 billion a day na flood control, binabaha kada uulan. Hindi na po kada may bagyo, kada uulan. Eh ilang beses po ba umuulan sa Pilipinas? Dalawa lang po ang klima rito. Dalawa lang po ang panahon. Mainit na mainit at maulan. Kada uulan may baha na po. Tapos lumalaki yung budget sa flood control, no? Pero lumalaki rin, lumalawak din, lumalalim din yung baha. Walang gusto mag-imbestiga niyan. Ano na an? Kaya talagang yung mga kabataan marirecruit eh. Bakit po sa panahon ni Tatay Digong, wala tayong nakitang ganyang kalalaking rally ng mga makakaliwang grupo? Wala silang ma-recruit kasi nakita ng mga tao, mga kabataan, putya, okay to. Hindi na kami nagagambala ng mga adiksyonist. Tumahimik sa lugar namin, wala kaming kakaba-kaba na maya't maya may mangyayari sa amin. Yun naman talaga yan naman po talaga yung rally. Kabataan po talaga yan. Pag nakakapag-recruit ng kabataan yung mga yan, alam nyo na ibig sabihin yan. Idealist kasi mga kabataan, mga nasa universidad. Hindi mo hindi nakaka-recruit yung mga yan pag maganda palakad ng tao. Pero kung kitang-kita ng tao na habang sinisita nyo si BP Sara, no? Kayo yung mga bag ni Kimbo, yung mga relo at mga sasakyan ni Abante, at ang dila ni Abante ay nanghahaba. Ang dali pong ipang-recruit niyan sa mga kabataan. Ito ba yung gobyerno na kay Tatay Digong, hirap sila mag-recruit. Okay. Tatay Digong, pasensya ka na. Kung matigas ang ulo namin, hindi ka namin susundin na isa lang sa pamilya nyo ang tatakbo bilang presidente. Hihikayatin pa rin namin si Sara Duterte. Kasalanan mo yan eh. Pinaranas nyo sa amin. Noong araw, pinalitan si Marcos ni Cory, wala naman din nangyari. Wala lang, tuloy lang ang buhay. Pinalitan si Ramos, benta dito, benta doon, tuloy lang din ang buhay. Pumalit si Erap, walang kamag-anak, walang kumpare. O isang taon lang yung walang kamag-anak. Na people power na. Pumalit si Gloria. Hello, Garce. Wala po kami inaasahan eh. Tinitingnan lang namin ano kayang mangyari ngayon. Ay, wala na naman. Mahirap pa rin tayo. Kayod lang. Si Pinoy, walang wang-wang. Wang-wang. Yung pala sa utak lang may wang-wang. Oh. Pero nung kayo na, putya nakakita kami ng tunay na paglilingkod. For the first time, OFW, umamin po kayo. For the first time, hinangaan ng mga Pilipino sa ibang bansa. For the first time, gustong hiramin ng mga taga-ibang bansa yung presidente ng Pilipinas. Pahiram nyo naman sa amin si Duterte nang tapusin namin itong mga problema namin sa droga. 480. For the first time, Ki, thank you very much, Ki, na nagbigay sa atin ng 480. Binasa ko lang yung 480. For the first time, nakakita kami ng putya, may mga bagong tulay, malabang highway, sangkatutak na mga, hindi na nga namin nasubaybayan eh.
No? Ang dami pong infrastructure. For the first time, nakita namin yung basurahan na Manila Bay. Nakita namin nalinis, naging Dolomite, naging pasyalan. For the first time, yung Boracay. Akalain mo bang pwede palang ipasara yung Boracay? Tapos lahat ng mga madadaanan, tinastas yan. Lahat na madadaanan na, o sobra na kayo, bakit nyo sinasakop yung beach? Tastas yan. Kahit kanino pang may-ari niyan, kahit si Pacquiao pa may-ari niyan, lahat po ng mga nasagasaan doon sa Boracay ng mga kalsada, tinastas yan lahat. Di ba? O yan po. For the first time, marami kami natutunan. For the first time, paglabas namin mula sa looban, walang mga adiksyones na nakaharang sa daan. For the first time, payapa po yung mga anak namin magta-tricycle. Alam namin na makakauwi sa bahay.